So what's up mga kumagayin, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, kung napanood nyo yung review ko kanina, or syempre uploaded na yun kagabi. So isang gabi lang po ito, no? Yung Vicente vs Blaser, kung napanood nyo yun, nireview ko po yun kanina pero uploaded yun sa channel natin kagabi. Magulo ba? So basta intindihin nyo na lang, no? Alam nyo naman na nagpupondo tayo ng video, ng content sa channel natin eh. So sa isang gabi, minsan nakakadalawa or tatlo ako. So yun. Going back, kung napanood niyo yung review ko na yon, sabi ko doon is gusto kong i-next is laban ni Joss, pero hindi ko alam kung sino yung kalaban niya. Pero yun. It's Joss versus Pamoso. Pucha, magandang laban to guys. Kilala na sa mga hindi nakakilala kay Joss. Konting ano lang, no? Recap lang sa inyo or konting pagpapakilala lang kay Joss para sa inyo. So si Joss po is 1-up-4 champion sa FRBL. So sa mga hindi naman pamilyar sa FRBL o sa Floodway Rap Battle League, panoorin nyo yun. Tangina, wag puro sa mga sikat na platform lang kayo mag-focus. Kung fan talaga kayo ng hip-hop or ng battle rap, dapat nalilibot nyo yung mga battles, no? So hindi lang kayo naka-focus sa mga higher battle leagues. Kailangan nyo ring bumaba sa mga amateur or sa mga underground leagues, no? So ayun. Joss was the 1-up-4 champion. So, sa mga di nakakaalam, no, apat na po ang kampiyon sa FRBL. Raffian, so sa mga nakasubaybay sa flip top, syempre, Raffian, kilala nyo na. So, galing po si Raffian sa 1-up. Dave Denver, so siya naman yung pangalawang kampiyon. So, si Dave Denver, na-review na rin natin yung battle niya dito sa 1 minutes against Killan. So, siya po yun. Siya yung pangalawang kampiyon. Pangatlong kampiyon, si Lord Manuel. Batch 1 ng 1 minutes Luzon, batch 1. Kalaban niya si Mirage. So, siya po ang kampiyon ng 1-up-3. And, nung Universikulo 17, nakalaban niya si Philos, 'di ba? So, nasa flip-flop na rin po si Lord Manuel. And ngayon, Joss. Siya po yung pang-apat. At alam ko, lumaban din si Joss sa Universikulo 17 against Vicente. 'Di ba? So, ayun. Panoorin niyo yung run ni Joss sa 1-up-4. Good Kid. Nakalaban niya si Good Kid. Nakalaban niya si Garchi. Di ko na maalala kung sino yung isang nakalaban niya. Pero yung finals is si Kiluwa yung kalaban. So, yun. Panoorin nyo yun. Sobrang mabubusog kayo doon sa mga bara, sa mga linya ni Joss. And kung tapos nyo na mapanood yung battles ni Joss sa FRBL, pwede nyo rin panoorin yung battle niya kay Katana sa Motus. So far, yun pa lang naman yung mga battles ni Joss. Okay, kay Pamoso naman, sa pagkakalam ko, kampiyon din si Pamoso, no? Pero hindi ko lang sure or hindi ko lang alam kung saan nagkampiyon si Pamoso. So, yun. So, ano to? Champion versus champion ng FRBL, and si Pamoso champion din ng, hindi ko lang alam kung saang liga. Okay? So, magandang laban to. Kasi, alam naman natin, no? Kung sa mga nakasubaybay kay Pamoso dyan, alam ko lumaban si Pamoso sa Sunugan. Lumalaban si Pamoso sa Motus. 'Di ba? So, sa mga battle rap fanatic dyan, alam nyo naman kung ano yung estilo ni Pamoso at yung laging inaanggulo kay Pamoso. 'Di ba? So, Apex style nga si Pamoso, 'di ba? So, ito magandang laban 'to.
Especially yung laban ni Pamoso kay Dave Denver, sobrang dikit nun, sobrang ganda nun. Champion versus champion din yung naging labanan dun, di ba? So yun, magandang laban to. Hindi ko naman nakikitang underdog si Pamoso dito at hindi ko rin naman nakikitang malaki yung lamang ni Diyos dito, no. Depende pa rin to sa performance at obra nilang handa para sa isa't isa. So yun, masyadong matagal yung naging natin intro. Pero yun, para lang magkaroon kayo ng insight sa dalawang battle MC na to, no. So yun, wag natin patagalin to. Lumabot ng 5 minuto yung pag-uusap natin dito. Hindi pa nag-uumpisa. Pero yun, Diyos versus Pamoso. Let's go. Pamoso. Yo, flip that game! Yeah! Square mukha ng kalaban! Parang pambata na video game. Pag sa malapitan nyo to tinignan, mukha siyang ulo na may picture frame. Yung kwadrado mo na ulo, epekto ng mental health condition. Pag nagsiselfie ka sa phone mo, sakto yung facial recognition. Bawat atake ko'y padadama, total pabangisan ngayon sa battle rap. Pag tong palms lumanding kay panga, makakakita kayo ng power slap. Power slap, kasalanan ng mama mo. Kasi nahilig siya sa gangster rap mula pa high school. Sa kagustuhan niya maging rapper kapag laki, pinaglihikan niya kay Ice Cube. Galing negro niyang gun bars, laban sa direkta sumuntok, di makakasalag to on fight. Pupuruhan ko ng punches to both sides hanggang sa mabasag ko yung jawlines. Baril-barilang gaya kay Wilson, malabong tumagos, ito basic lesson. Kung nakapasok yung gun bar, Baril-barilan gaya kay Wilson. So, he's talking about Ruffian, no? punches to both sides hanggang sa mabasag ko yung jawlines. Baril-barilang gaya kay Wilson, malabong tumagos, ito basic lesson. Kung nakapasok yung gun bars mo dito, meaning di pa deadly weapon. Di ka makakapuntos sa game. Kung generic laging attack, buta tayang estilo mong na-gain. Kasi galing sa black. 45 mo sa 1 minutes kapos. Dalang berso ko ang didinggin. Kasi ba't ako mapapahamak sa Diyos kung weapon ko dyan, 316. Galing! Ayun, so sabi ko nga sa inyo, no, hindi ko tinitignan si Pamoso as underdog dito kasi nga parehas naman silang may titulo sa pangalan nila. And ayun, pinatunayan ni Pamoso yun, no? Ang ganda ng every 2 lines ni Pamoso dito. Tsaka nakuha niya kaagad yung momentum niya kasi nag-start siya ng akala ko, to be honest, akala ko iikot sa iisang angulo lang si Pamoso dito kasi nag-start siya ng square yung mukha ng kalaban. So which is, sabi ko nga sa inyo, nasubaybayan ko yung mga battles ni Diyos, FRBL, Motus. Syempre, may mga alam mo yun, gas-gas na yung ganong angulo eh. So, nung narinig ko si Pamoso na nag-start sa ganon, so, to be honest, akala ko magiging iikot sa ganon at magiging kaparehas na mga battles ni Diyos na napanood ko. Pero, yun, naging creative si Pamoso dito. Ang ganda ng every 2 lines niya. Set up, sapak. Ang ganda nun. Tapos, yung ganda nung kung nakapasok yung gun bars mo dito, yung mga baril mo, ibig sabihin hindi pa deadly weapon. Tangin ang lakas nun. Tapos, ba't ako matatakot sa Diyos? Panlaban ko dyan, 316. Shit! So, yun. Powerful para kay Pamoso. Pero, yun. Ang gandang atake yung ginawa ni Pamoso dito para ma-pressure, kung mape-pressure si Diyos, no? Kasi sanay naman si Diyos sa mga ganitong klaseng mga linya, no? Pero tayo na hindi pa rin natin pwedeng i-disregard na ganun kalakas yung round 1 ni Pamoso. So round 1 ni Diyos, kailangan natin pakinggan. Tignan natin. Bunabanat pahinga natin. weapon niya daw, John 3:16. Tanong, may bilis ba? Magka-chat tayo kagabi, sabi mo 80s ka. Pagtapos ng battle ko kay Jonas, tumawag si Arik. Yo, Diyos, kailangan mo sumikat. At si Pamoso ang dapat ikasangkapan. Sabi ko, Rick, seryoso? Busy pa ako sa gigs, buong week ko ratratan.
Kaya baka di ko mapaghandaan. Lalo na, Pamoso yan, matik kilalang laban. Kaya kung bakit ako nandito, dahil binali ko ang salita ko, Tito ay kill, alang laban, flip top game! Ano nga angle mo Kilala sa mo. akin? Mamaliitin mo pagcha-champion ko? Doon mo aayo na kuya? Ulul bago mo ako maliitin, king ina mo, mag-champion ka muna. Kasi yung huling nagmaliit ng pagiging champion ko, inidolo nila. Daming taong umelibs. Nakakatawa lang na pinagtawanan yung pagiging champion ko nung gagong di man lang umabot ng semis. Kaya ano to, Rick? Gago ba yun? Gago ata yun. Teka. Ulit. Ulit, ha? Hindi ko masakyan o hindi ko magets kung sino tinutukoy niya. Pero pakinggan ko lang muna saglit. Okay? Pakinggan ko lang. Mamaliitin mo pagcha-champion ko? Doon mo aayo na kuya? Ulul bago mo ako maliitin, king ina mo, mag-champion ka muna. Kasi yung huling nagmaliit ng pagiging champion ko, inidolo nila. Daming taong umelibs. Okay. Katana. Si Katana yon, no? Si Katana yung yung tinutukoy niya dito. Okay. Tawa lang na pinagtawanan yung pagiging champion ko nung gagong di man lang umabot ng semis. Kaya ano to, Rick? Gago ba yun? Gago ata yun eh. Kaya Rick, ano to? Katana part 2? O yun, diba? So, tama nga ako. So, tama ako doon. Kay si Katana nga yung pinapatamaan niya doon. Kasi nga natalo si Katana kay Casper, diba? Ayos. Kung di man lang umabot ng semis, kaya ano to, Rick? Gago ba yun? Gago ata yun eh. Kaya Rick, ano to? Katana part 2? Sakto, may mga anak ka din, mister. Sa totoo lang, excited na ako paano mo sila susumbatan pa nag-aaral na sila ng kinder. Pero listen. Kasi sabi niya kay Dave Denver, ngayong kaharap mo mala Apex na Predator, di ka na masasalba ng Prey. Uy, bago. Predator? Prey? Sinabi ko na kay Good Kid yun na, ungas ka ba? Ano yan, magnanakaw ka na rin, katana ka na, Diyos ka pa? O magingay para kay Jotana. Tinitigan ko, nilapitan ko, hanggang sa may magnanakaw na pagdilat ko. Alam ko naman na hilig mo talaga yung sulat ko. Ano, sulat ko, di mo ninakaw? Ano ka ba, sabog ka? Magsisinungaling ka na lang about sa Prey, putang ina, sa Diyos pa! Kaya po... Yeah! Okay. Ano ka ba, sabog ka? Oo, magsisinungaling yan. Siya ito to. Magsisinungaling yan. Siya ito todo cambio. Pero pinaulit-ulit niya na yung Prey parang nagro-rosaryo. Kaya kung tingin mo makakataas ka sa Diyos, tanga, ikay kinulang sa tipa. Dahil aangat ka lang sa akin, Pamoso, kapag kinuha na kita. Okay. Late yung naging hatak ni Diyos sa round niya. So, umabot yun ng 2 minutes, no? Nag-rebat pa kasi siya, no? Pero hindi ko naman sinasabi na maling tactics yung rebat, no? Okay naman yun, pero hindi na nasiksik ni Diyos yung mga bar niya sa loob ng 1 minuto or 1.5. Kasi almost 2 minutes na to. Slow start, sabi ko nga sa inyo, naging mabagal yung approach ni Diyos dito. So, slow start. Naging style clash yung round 1. Kasi yung round 1 ni Pamoso is more on jokes, bars, tapos mga references. Kay Diyos naman, nagrebat. Siyempre, doon pa rin yung pagiging technical. May mga patama kay Katana. Tapos, may mga bara din, may mga suntok rin, 'di ba? So, round 1, siguro gahibla. Bibigay ko 'yun. Tangina, mahirap eh. Pwede kong itabla 'yun eh. Kaso mahirap din itabla kasi kung titignan nyo yung performance ng dalawang MC, yung malinis yung round 1 ni Pamoso, yung kay Joss may mga konting slip-ups, may konting mga stutter eh. So, 'di ba? Tapos mahaba yung round ni Joss, almost 2 minutes. Yung kay Pamoso, parang 1.5 lang ata yun. So, doon pa lang makikita na natin yung pinagkaiba eh. Si Pamoso, nakakuha siya agad ng momentum from start. Si Joss naman, kailangan niya munang i-generate or ipunin yung mga linya niya para makuha niya yung pinaka-momentum niya. Pero yun, pumasok naman yung mga linya niya second half, which is, ano na yun, masyado nang mahaba yung naging pondo niya dun sa oras para makuha niya yung mga punchline or pumasok yung mga punchlines against Pamoso.
So, yun. Kay Pamoso yung round 1 para sa akin. Para sa akin lang naman. Marami lang akong mga factors or elements na tinignan. Isa na dun yung linis ng performance. Pangalawa dun yung momentum. Kung sino yung mas nakakuha ng momentum. Punchlines, masasabi kong pwedeng kay Joss, pwedeng Pamoso. Pwedeng tie yung punchlines. Pero sa disiplina, no? Although pares silang nag-exceed sa 1 minute, pero kay Pamoso yung boto ko sa round 1. Malakas yung round 1 ni Joss, pero mas na-entertain ako dun sa round 1 ni Pamoso. Mas pasok. Mas dikit-dikit, sabi ko nga sa inyo, every 2 lines ni Pamoso may suntok eh. Kay Joss kasi medyo nagsiset up siya, tapos punchline. Yung isang punchline na malakas is kay Katana pa tumama, 'di ba? So yun, medyo nakulangan ako kay Joss, even malakas na yun. Kay Pamoso kasi sunod-sunod eh. So yun yung pinagkaiba. Pamoso yun, 9-8. Round 2. Ano pakinggan natin? Sige, ako na parang Apex. Alam kong dyan dadalo yung paksa. Kay Katana nga, nabadibag ka sa malabato sa ipakaya. Sabi niya sa finals ng 1-up, patatawarin ka ng ina ko kasi ina ng Diyos, ina ng awa. Damn! Kanyan todo pinagyabang. Ginagawang punchline yung nanay. Jokoy, ikaw ba yan? Hoy Justin! Hoy Justin, mahiya ka naman! Diyos ka lagi sa kada buga. Paalala ko lang ang palayaw mo, Tin. Huwag makapal ang muka. Ayos yun. Huwag makapal ang muka. Pangalan mo, Tin, huwag makapal ang muka. Fuck. Nako po. Tin, huwag makapal ang muka. Tin, huwag makapal ang muka. Ay gago, nag-joke si Pamoso. Tin, huwag makapal ang muka. Kailangan siya. Yun lang. Diyos palagi sa kada buga. Paalala ko lang ang palaya mo, Tin. Huwag makapal ang muka. Time. Sorry. Susunod na ba? Pakinggan natin. Putang ina Pangalan- mo. Ang ganda na nun eh. Shit. Nakakapanghinayang talaga kapag may nagchuchok na na battle MC na ang ganda ng umpisa, tapos pagdating sa round 2 o round 3 nagchuchok no. Sayang kasi nakapag-build na sila ng momentum sa previous round. Putang ina pa mo. So sayang yun. Sayang Pam, sayang. Muka. Time. Sorry. Susunod na ba? Pakinggan natin. Pangalan mo, Tin. Makapalang muka. Pangalan mo, Tin. Ayun, wala nang nadura. Nag-joke ang puta. Mas malala ka pa kay Shaboy. Ano yan, uminom ka ng tubig kunwari para utak dumaloy? Alam nyo ba tong palingkero vibe ay alipe ng style ng Valenzuela Pride? Shit. O bawat verse at line ay ini-emphasize at kada end may say. O pag kinukumpara to sa Haring Araw, kinikilig pa. Talagang safe din siya syempre. Pero imbis magmukha kang Apex ka gente, mas nagmukha kang Ekep sa lente. O si Ervin ay tao na weak. Just get off of my dick. Hindi ka Haring Araw, ikaw ay son of a bitch. Bitch ka sa Motus. Bitch ka sa Motus. Kasi puro starter ka kay Dave Denver, nanalo ka pa. Puro wak laman ng berso. Tanga, binoto ka lang dun ng best friend kong si Eds kasi bloods kayo pareho. Kaya sa titulo, ang una niyang hinakbangan ay si Red. Ox, alam niyo na dulot kay Pam. Kaya ang nangyari kay Red, Cross kasi nanghihingi ng tulong sa blood. So imbis na blood donation yung nangyari. Kaya tingin ko hindi ka deadly. Tinalo niya daw yung hindi preparadong Red. Why? Kasi nga hindi pa yun ready. Habang ako Red, habang ako okay? mula Garchi, good kid hanggang Kiluwa ratratan. Hindi inuna ang yabang, kinuha ang dapat, kaya binunga flip-tapan. Kaya bago mo question yung credential, Ayun, so nasabi niya dito yung mga nakalaban niya sa 1-up. Garchi, Good Kid, Kiluwa, sino yung una? hindi preparadong Red. Why? Kasi nga hindi pa yun ready. Habang ako mula Garchi, good kid hanggang Kiluwa ratratan. Garchi, Good Kid, Kiluwa. So, ayun lang pala yun. Hindi ko na maalala kung sino yung nakalaban niya. Ayaw mo na nga.
Hindi inuna ang yabang, kinuha ang dapat, kaya binunga flip-tapan. Kaya bago mo question yung kredensyal na mataas na okong iginapang, siguraduhin mo munang kaya mo magkampiyon at magkaroon ng sariling karangalan, bano! Tangina mo! Okay, so alam ko nagkampiyon si Pamoso eh. 'Di ba ginawang 'di ba nga panoorin niyo yung panoorin niyo yung laban ni Pamoso kay Dave Denver. So, sa pagkakaalam ko pinakilala ni MZite tong yung dalawa na yun na kampiyon sa magkaibang liga eh, no. So, kaya alam ko talaga kampiyon din si Pamoso eh. So, hindi ko lang alam kung saan. Pero yun, no-brainer na siguro yung round 2. Kitang-kita nyo naman na nag-blackout talaga si Pamoso, which is sayang kasi sabi ko nga sa inyo, nakapag-generate na si Pamoso na magandang na magandang energy round 1 pa lang. Pero yun, nawala siya doon. Just naman, consistent from 1 and 2. So yun, di na natin i-elaborate or di na natin pahabain yung explanation sa round 2 kasi kitang-kita na doon na lamang si Diyos. So ayun, 9-8 in favor of Pamoso sa round 1, tapos dito sa round 2 9-6. Tama, ulit. Round 1 Pamoso 9-8, round 2 Diyos 9-6. So score is 15-17. Tama ba ako? So, yun. Lamang si Diyos dito. Yo, 2 versus 1 sa PSP. Dalawa sila ni Eds nagpartner, tapos durog kay Jonas, mga brother. Nagmistulang mahina yung Team EJ kasi kulang pa ng power. Yung pagka-olas siya sa battle, pwedeng deja vu sa present. Kasi na 5-0 na ni Jonas si EJ power noon pang Grain Assault 7. Sabi mo kay Eds, may plano ka dun sa 3GS. Tatodo hihigit kayo. Diyos, di ka nag-iisip ano? Panginoon ka, tas kinampi mo, ETS, paano yung bibilib sa'yo? Paano yun bibilib sa'yo? Kaya paglabas sa flood nito, madali na siyang mahuli kasi madalas na siyang magapi at madali na siyang mahuli kasi madali na lang talagang patayin yung pating pag wala na sa tubig. Wala na sa tubig. Kaya paano ka aastang big fish? Diyan gago. Kaya paano ka aastang big fish? Diyan gago. At dito ka ay panggera kung nilamon ka ng easy nung tao na niluwa ng balyena. Tayo, huling banat, pahinga natin. Balyena. Sayang. Prepared hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi prepared si Pamoso dito. Prepared siya. Nakita niyo naman siguro yung performance niya sa round 1 na sobrang effective yung sulat niya, 'di ba? Sobrang sayang lang kasi round 2 and 3 totally choke talaga siya and wala puta. Di ko alam kung kinakabahan si Pamoso pero sayang yan. Sayang yan, Pams. Bawi sa Sabado, August 3. Na power, ang bobo mo, Chong. Hindi mo ba alam lahat yun ginamit ko doon? Gagawa tato eh. Sige na, talo na kami kay Jonas. Ikaw na panalo dito, Abay. Paanong di mananalo yun? Niyabangan ako ng bahay. Kaka-graduate ko lang, tangina mo. Kaka-graduate ko lang, niyabangan ako ng bahay. Talaga ako. Game? Ngayong ako ang naatasan sa iyong removal, finish. Makakatikim ka ng Heluva Clinic. I will make you mabis. Meron akong selosang Mrs. Chuck. Meron akong selosang Mrs. Chuck. Pitas sa akin tong hinog sa pilit. Tanong, meron bang limit? Kung wala, kasama ka na sa aking mga binogsang critics. Tanong, meron bang limit? Kung wala, bilang ka na sa akin mga tinumbang critics. Bato, labas mo sa akin malamit, buhos ng titig, bababuyin. Hindi lang ito'y minukbang sisig. If you want dope, I get it. If you want smoke, I'll give it. Ngayon may pakulo, alam ko na you got soaked. Sa init, you think you fly. Gago dance mo abot. Ang siling palpak lagi, ang paglipad parang Cebu Pacific. Kaya hello, 1 minute. Rick, salamat sa pagkakataon. Sa totoo lang, galing pa ako kanina sa Makati nag-perform. Ito'y balikan kong tinulak. Kala ko nga kanina ako si Sak Maestro kasi all 3 rounds kanina ko lang sinulat.
Kaya paalam na Ervin Pacalda, para akong uprising ngayon na hindi magmimintis sa bawat arit. Dahil pagtapos kong yariin tong EP, i-release ka na ulit ni Arik. Sayang tol. Sayang ka. Ito magigay para sa laban na yun. 1 minute Luzon, 2. Okay, so yun, no-brainer na ulit yun. Kitang-kita na, yun, pinakinggan ko na lang, pinanood ko na lang. Yun, sayang yung kay Pamoso kasi para sa akin, round 1, kita mo dun yung preparedness niya eh. Pero hindi niya na nadala yun sa 2 and 3. Pero kay Joss naman, consistent from round 1 to 3. Yun, 899 para kay Joss. So 17 plus tama ba? O tama, 899 o 18 26, no? 26 points para kay Joss. Kay Pamoso naman is 96624. So yun, round 1 Pamoso yun, sobrang dikit nun. Pwede nga ano yun eh, pwede nga tabla yun, pero kay Pamoso tayo doon. Round 2 and 3 Joss kasi wala, blackout si Pamoso doon. Pero sayang, sobrang nanginayang ako dun sa 2 and 3 ni Pamoso kasi hindi natin napakinggan yung pinakabuong potential ng sulat niya sa buong laban na to eh. Sayang. Joss vs. Pamoso, mag-iis beses para sa kanilang pareho. Boto ng hurado, 3-0. Magigay para kay Joss. Shoutouts pa rin, Pamoso. Shout out sa All Goods 9NG, sa girlfriend ko, sa mama ko, yung Sheila Marian, sa I love you. Sir Arik, maraming salamat po, idol. Sayang, sobrang sayang yan. Pero yun, bawi na lang si Pamoso sa laban niya sa August 3. Siya ata main event dun against Fernie, 'di ba? So yun, bawi lang. Ayun. 1 minutes pa rin yung next na re-review natin. Tatapusin natin yung 1 minutes bago tayo mag PSP na yung dalawang matira mayaman, Poison 13 Pistolero tsaka yung Akata 6 threat. Okay? So, kita-kits tayo doon sa next na review mga kumag. Peace out.